kasalanan mo to. Gusto mo na talaga akong patayin dahil gusto mong maagaw sa akin ang lahat. Sino ka para sabihin sa akin yan? Magsama kayo. Kapag hindi mo tinikom yung bibig mo, mas lalo kang pahihirapan ng pangit na Cheska na yon. Kaya manahimik ka. Naiintindihan mo? Alam mo, hindi ko alam kung bakit. Sa hilig mo mamintas ng iba, pero yung sarili mo hindi mo nakikita. Alam mo kung anong totoong pangit? Yang ugali mo. Sus, buti nakakahinga ka pa kapag nakaharap sa salamin. Gandang-ganda sa sarili. Ang kapal-kapal naman ng foundation mo. Ayaw mo talaga akong tantanan, ha? Pwes, pagbibigyan kita. Really? Trying hard, ugly, and poor Cheska? Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako kesa naman mapahiya ka pa dahil sa pagiging hambog mo. You're nothing, Cheska, kumpara sa itsura at lahat ng meron ako. Huwag kang pa kasi siguro, Akisha, dahil hindi malabong mawala lahat yan sa'yo kapag hindi ka nagbago. Kapag naubos mong pasensya ko, kukunin ko lahat ng meron ka. At alam kong ayaw mo mangyari yon, kaya pakiusap, manahimik ka na. Taon 1997, Quezon. Bandang 5:00 ng umaga, manaka-naka ang buhos ng ulan. Nakasuot ng kapote at may dalang malaking payong si Edwin habang binabagtas ang daan, pauwi sa dating bahay ng kanyang yumaong mga magulang. Patawarin mo ko kung kailangan kitang kunin sa mga magulang mo. Gusto ko lang pagsisihan ni Luisa na mas pinili niyang tatay mo kaysa sa akin. Ako ang higit na karapat-dapat at mas nagmamahal sa kanya. Buong buhay ko pinagsilbihan ko siya, pero sa huli, ako pa rin ang talo. Kaya habang buhay silang mangungulila sa'yo. Nang makarating sa kanyang bahay, walang tigil sa pag-iyak ang sanggol. Ay, nagugutom na siguro to. Ano bang dapat kong gawin sa batang ito? Wala naman akong alam sa pag-aalaga ng bata. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Huwag mo akong pahirapan katulad ng ginawa sa akin ng nanay mo. Tuloy-tuloy lang sa pag-iyak ang sanggol dahilan para mag-alala na rin siya sa kalagayan ng bata. Bigla siyang tumayo sa upuan at sumilip sa bintana. Mula sa di kalayuan, napansin niyang nakabukas pa ang bintana ng mag-asawang sina Erning at Teresita. Napalingon siya sa bata at agad na binitbit ang basket na pinaglalagyan noon. Huwag ka nang umiyak. Alam ko na kung sino mag-aalaga sa'yo. Ewan ko na lang kung matuntun ka pa ng mga magulang mo. Agad na binuhat ni Edwin ang basket at lumabas ng bahay. Nang makarating sa may tarangkahan ng mag-asawang Erning at Teresa ay agad niyang tinawag ang mga yon. Sino yan? Edwin? Ikaw nga. Ano yan dala-dala mo? Ha? Bata? Ang totoo niyan, Chong, hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito eh. Habang nasa biyahe po ako papunta rito, may nag-iwan po nito sa upuan ng bus. Hindi ko naman po maatim na iwanan na lang basta-basta lalo na't tingnan niyo po. Ay, Sus Mariosep, walang konsensya magulang na nag-iwan ng batang yan. Napakagandang bata. Ay, akin na. Teresita, magkakaanak na tayo. Ano? Sinong manganganak? Sus, bingi na talaga ang tiya Teresita mo. Oo. Ay, halika, tumuloy ka muna. Oh, Edwin, ikaw pala. Anak mo? Aba, buti naman at nag-asawa ka na. Asan ang nanay nito? Hindi ko po yan, anak, Chang. Mahal, napulot niya lang daw ito sa bus na sinakyan niya pauwi dito. Sa lagay ay inabandona ng nanay niya. Kawawa naman tong batang ito. Tingnan mo, ay napakaganda. Ay, bakit naman dito mo naisipan dalhin yan? Matanda na kami, Edwin. Sa tingin mo ba'y makakaya pa namin mag-alaga ng sanggol? Ano ba namang alam ko ni minsan ay hindi ko naranasan magkaroon ng anak. Paano ko pa dededein yan? Paano ko pa tatahanin yan kapag umiyak? Ikaw, Erning, total mukhang aliw na aliw ka dyan. Kaya mo bang mag-alaga ng bata? Bakit naman hindi? Oo nga naman, Chang. Sige na ho. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ho ako sa gastusin. Mag-aabot po ako tuwing sahod ko. Ay siya,
May magagawa pa ba ako para namang wala akong puso kung tatanggihan ko ang batang yan? Lumuwas kayo mula sa bayan. Sigurado ako na nagugutom na ito. Bumili kayo ng mga gamit na kakailanganin niya. Kailangan niya ng makainom ng gatas. Madali kayo. Agad namang umalis si Mang Erning at si Edwin papunta sa bayan. Nagkusang loob na si Edwin na bayaran ang kanilang mga pinamili nung gabing yon para sa sanggol. Pagkatapos mamili ay inabot niya kay Mang Erning ang lahat ng yon. Heto na ho ang lahat ng mga kailangan ng bata, Chong. Tsaka eto, 2,000 kung sakaling maubos ho yung gatas niya. Ay nako, salamat naman. Teka, aalis ka na ba? Uuwi na ho ako. May importante lang ho akong kailangan puntahan. Sige ho. Abay, sandali lang. Edwin, hoy, pambihira. Ano nangyari doon? Makauwi na nga rin lang. Nang makarating sa bahay si Mang Erning, ay agad namang hinanap ni Aling Teresita si Edwin. Saan daw ba siya pupunta at nagmamadali? Wala nga sinabi. Basta ang sabi niya lang, importante. Alam mo, ewan ko ba? Pero ibang mga ikinikilos ni Edwin. Hindi kaya anak niya talaga to? Baka iniwan sa kanya ng girlfriend niya. Ano sa tingin mo? Hindi imposible yan naisip mo. Ay, kinakabahan tuloy ako. Tama ba ang desisyon nating ito? Paano kung pagdating ng panahon ay bigla na lamang siyang bumalik at kunin sa atin tong bata kung kailan na pamahal na sa atin? Isa pa, kaya ba talaga nating maging mabuting magulang sa kanya? Anong ituturo ko sa kanya? Mambarang? Mahal naman. Alam mo, hulog ng langit ang batang ito sa atin. May dahilan kung bakit sa dinami-dami ng tao ay sa atin siya napunta. Hindi na balik kung sino magulang niya at kung sino talaga ang batang ito. Ang importante, hanggat nandito siya sa puder natin, ay aalagaan natin siya at mamahalin na parang tunay na nating anak. Tama ka, Erning. Sa wakas ay mararanasan na rin nating maging magulang. Susubukan kong maging isang mabuting ina. Kaya, ayan, padedeem mo na yung anak natin at inaantok na ako. Iidlip na muna ako at maya-maya ay ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ramdam na ni Mang Erning ang pagod at antok habang mahimbing namang natutulog ang bata, gayon din ang kanyang asawa. Mukhang nakikita ko ng mga susunod na gabi ng buhay ko Ay, kahit kailan talaga oo. Naisahan na naman ako nitong misis ko. Mahal, gising. Ikaw naman tong magbantay dito sa anak natin. Inaantok na rin ako. Ay, Jesus Mariosep. Siya, mabuti pa pahigain muna kita. Huwag ka nang iiyak at ngalay na ang braso ko sa kakakarga sa'yo. Ayan. Ay, nakahiga na nga rin. Ilang segundo lamang ang lumipas ay muli na namang pumalahaw ng iyak ang sanggol. Erning! Aray! Mahal naman, masakit. Bakit ba? Bakit mo naman tinulugan yung anak natin? Ito na nga bang sinasabi ko Nangangas ka mag-ampon tapos hindi mo naman magawang bantayan ng maayos. Ay, para malaman mo, ilang segundo ko pa lamang na ipipikit at naipapahinga tong mga mata ko. Ikaw nga dyan, ang sarap-sarap ng tulog mo Humihilig ka pa. Sige na, matulog ka na ulit at nakakahiya naman sa'yo. Hindi man naging madali para sa mag-asawa ang isang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang maibigay ang pangangailangan ng bata at mapalaki nila yon ng maayos. Napalaki nila ng masayahin, masunurin, mabait at responsableng bata ang kanilang ampon na si Cheska. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na nilang hindi magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga magulang dahil sa kanilang edad. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho rin ang dalaga. Hindi niya iniinda ang pagod at puyat, lalo na't kailangan niyang mabili ang mga gamot ng kanyang nanang at tatang. Apo,
Hindi mo naman kailangang gawin ito. Alam namin ng nanang mo na nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Hindi madaling pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. Paano kung ikaw naman ang magkasakit sa ginagawa mo? Oo nga naman, Apo. Hayaan mo na kami rito ng tatang mo. Matatanda na kami. Hindi ko maaatim na nahihirapan ka ng dahil sa amin. Nanang, tatang, napapagod man ho ako pero hindi po yung dahilan para pabayaan ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Wala akong hindi kayang gawin para lang masiguro na makakasama ko pa kayo ng matagal. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako pa ba? Pinalaki niyo kaya akong matatag at handang harapin ang lahat ng laban. Salamat naman anak. Basta palagi mong iingatan ang sarili mo, ha? Mahal na mahal ka rin namin ng nanang mo. Isang araw, papauwi galing sa eskwela si Cheska. Ramdam niya na ang pagod at puyat nung mga oras na yun. Nahihilo talaga ako. Sa wakas, makakapagpahinga rin at makakatulog na mahaba-haba ngayong gabi. Habang tumatawid, aksidente namang nasagi ng kotse ang dalaga, dahilan para matumba yun at mawalan ng malay. Agad namang lumabas ng sasakyan ang may-ari at agad na nilapitan si Cheska. Napatakip bibig siya nang makita ang dugo sa ulo nito. Diyos ko, Miss, gising! Tulong! Tulungan niyo kami! Kailangan ko siyang madala sa ospital! Tulong! Agad na isinugod yun sa ospital at maswerteng hindi ganun kalala ang tama noon matapos ang pagsusuri ng mga doktor. Na magkamalay na ay labis naman ang pagtataka ni Cheska. Nasaan po ako? Ano po nangyari? Nabangga ka ng sasakyan ko kanina dahil sa bigla mong pagtawid. Pasensya ka na, hindi ko agad napansin. Hindi ko sinasadya yun. May masakit pa ba sa'yo? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman na po ako. Pasensya na rin ho kung naabala ko kayo. Nagmamadali rin ho kasi ako kanina at medyo nahihilo na po sa puyat at pagod. Working student po kasi ako. Working student? Bakit? Nasaan ba mga magulang mo? Matanda na ho kasi ang nanang at tatang ko. Hindi na po nila kaya magtrabaho at may sakit na rin ho sila. Kaya ako po nagpapaaral sa sarili ko at nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Pati na rin po ang mga gamot nila. Napakasipag mo naman at napakabuti mong bata. Kung okay lang sa'yo, pwede kitang tulungan. Pwede kitang pag-aralin habang nagtatrabaho sa akin. Pwede kang tumulong sa kahit anong gawain sa bahay na kung anong kaya mo. Tutulungan kita sa kahit na anong paraan. Basta wag mo lamang akong ireklamo tungkol sa aksidente nangyari kagabi. Wala naman po akong balak magreklamo, ma'am. Isa pa, mukha naman hong mabait kayo. At katulad nga ho ng sinabi ninyo, aksidente lang ang nangyari. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Salamat ho at hindi niyo ako pinabayaan. Salamat din, Iha. Sumama ka muna sa akin sa bahay kapag pwede ka nang lumabas, ha? Pag-usapan natin na maayos ang ino-offer ko sa'yo. Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa, hindi maiwasan na titigan ni Luisa ang muka ng dalaga. Pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala. Labis din ang pag-aalala niya sa kalagayan nito. Halos magkaedaran lamang kayo ng anak kong si Akisha. Siguradong magkakasundo kayo. May anak din po pala kayo. Ang swerte naman niya dahil kayo ang nanay niya. Napakabuti niyo po. Ay, sana lahat ng anak ay katulad mo. Hindi lahat nakikita ang halaga ng isang magulang, Iha. Kahit ibigay mo na ang lahat-lahat. Isang matipid na ngiti na lamang ang itinugon ni Cheska sa kanyang kausap. Batid niyang may malalim na dahilan ang sinabi noon at wala siya sa posisyon para mag-usisa. Kinaumagahan, nailabas na ng ospital ang dalaga. Bago siya isinama ni Luisa sa bahay nito, ay dumaan muna sila sa boarding house ng dalaga upang kunin ang ilan niyang gamot.
Napagdesisyonan niya na ring subukan ang inaalok na tulong ni Luisa, gayon din ng asawa nitong si Fernan. Nako iha, wala kang dapat alalahanin. Kami lang mag-asawa at 2 ring katulong ang nasa bahay. Sa ngayon kasi, abala sa pag-aaral si Akisha. Sa Maynila siya nag-aaral. Siya nga pala, bilang tulong namin sa'yo, hindi mo kailangan magtrabaho kung marami kang ginagawa sa school. Gawin mo lang kung anong kaya mong gawin at huwag kang mahihiya magsabi sa amin kapag may kailangan ka. Kapag natapos ka na dyan sa kursong kinukuha mo, pwede kitang ipasok ng trabaho sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nakakahiya naman po sa inyo. Maraming salamat po. Isang malaking biyaya po na nakilala ko kayo sa kabila po ng nangyaring aksidente. Pangako po, hindi po kayo magsisisi. Naging mas magaan ang buhay para kay Cheska. Bagay na ikinatuwa naman ng kanyang nanang at tatang. Ngunit makalipas ang 3 buwan na pamamalagi sa bahay na mag-asawang Luisa at Fernan na maalam na rin ang kanyang nanang Teresita. Hindi naging madali para sa kanya na matanggap yon. Oh, Cheska, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Sorry po. Naaalala ko lang po si nanang. Okay lang po ako, sir. Naiintindihan kita. Hayaan mo't pasasaan ba'y lilipas din yung lungkot na nararamdaman mo. Nalulungkot lang po ako na hindi man lang niya hinintay na makapagtapos muna ako. Hindi niya man lang naranasan na maayos na buhay na gusto kong iparanas sa kanila. Mahal na mahal ko po kasi ang nanang at tatang ko kahit hindi sila ang totoo kong mga magulang. Anong ibig mong sabihin? Ampun lang po ako at hindi ko rin po kilala kung sino ang totoo kong mga magulang. Pero okay lang po yun. Wala rin po akong balak alamin kung sino sila. Ang sabi po ni nanang at tatang, nakuha po ako sa isang bus ng tito ko tapos dinala po ako sa kanila. Kahit inabandon na po ako ng totoo kong mga magulang, minahal at inalagaan naman po ako ni nanang at ni tatang. Dahil wala sa kung sino ang kadugo, kundi kung sino ang totoong nagmamalasakit sa'yo. Hindi kailangang kadugo para masabing anak. Kaya ikaw bilang parte na rin ng pamilyang ito, huwag mong iisipin na iba ka sa amin. Hindi na rin ako makapaghintay na magkita kayo ni Akisha. Maging siya'y gusto ka na rin makita at makilala. Isa pa, gusto niya na rin mag-transfer dito. Ang plano namin mag-asawa ay iisang school na lang kayo ng papasukan sa darating na pasukan. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi, dumating si Akisha mula sa Maynila. Dahil bakasyon na at lilipat na ng school ay dinala niya na ang kanyang mga gamit. Nataon na wala pa noon ang mag-asawang Fernan at Luisa, kaya naman si Cheska ang sumalubong sa kanya pagkababa ng sasakyan. Ikaw ba si Cheska? Opo, ako nga po. Duh, ang cheap ha? The way manamit at... walang ka-taste-taste sa katawan. Yan ba ang sinasabi nilang matalino? Mukhang aanga-anga naman. Pakidala na lang ang mga gamit ko sa room ko. Pakiingatan na lang ha. Mamahalin na mga yan. Ay, siya nga pala. Sina Mami at Daddy. Papauwi na raw po sila. Medyo na traffic lang. Okay, pagkatapos mong iakit ang mga yan, magluto ka naman ng ulam for us. Matagal kong hindi nakasama si na Mami at Daddy so gusto ko na ipagluto mo kami ng masarap at kakaiba. Well, sabi ng Mami, masarap ka raw magluto. Isang matamis na ngiti lamang ang itinugon ni Cheska kay Akisha. I don't think na makakasundo ko siya. Hindi ko siya gusto. For sure, pinagsasamantalahan niya ang kabaitan ng Mami at Daddy ko. Isa pa, hindi ako makakapayag na may ibang pumapapel sa buhay ni na Mami at Daddy, kaya humanda ka sa akin. She looks so pangit and so baduy. Hindi siya nababagay dito. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang mag-asawang Fernan at Luisa. Masaya naman sila na muling makita ang kanilang pinakamamahal na anak na si Akisha. Kumusta ka anak? Napagod ka ba sa biyahe? Okay lang naman po ako, Daddy. Medyo traffic lang. Hi, Mommy! I miss you. Buti naman po at umuwi na kayo. Namiss ka rin namin ng daddy mo. Kanina ka pa ba dumating, sweetheart? Almost 30 minutes na rin po siguro.
Ay, siya nga pala. Nagkita na ba kayo ni Cheska? Yeah. Nakita ko na siya. Actually, she's cooking for dinner. Gusto ko lang malaman kung totoong masarap nga siya magluto. Nagugutom na rin po talaga ako eh. Tara, baka sakaling nakaluto na si si Cheska. Mabait na bata si Cheska, anak. Parte na rin siya ng pamilya natin. Kaya mas ma-appreciate namin ng mami mo kung ituturing mo siya na para mo na rin kapatid. What? Teka, kailan pa ako nagkaroon ng kapatid? Don't tell me na maliban sa akin pinag-aaral niyo siya at balak niyo na rin siyang ampunin. Gosh, saan niyo ba siya napulot, Dad? Gaano kayo kasigurado na mabuting tao siya? What if may gawin siya masama sa family natin? What if magnanakaw pala siya? Hindi ba kayo natatakot? Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa kung sino-sino lang. Anak, ilang buwan na rin namin siyang kasama. Ni minsan hindi niya pinagsamantalahan ang kabaitan namin ng daddy mo. Mabuti siyang tao. Mas makabubuti kung kikilalanin mo muna siyang mabuti. Hay, fine. Pero hindi ko may papangako na magugustuhan ko siya, lalo na kapag nakita o nalaman ko na hindi makabubuti sa family natin. You know naman, Daddy and Mommy, concerned lang ako sa familyng to. Marami mga tao na tinutulungan na nga eh, nagagawa pa rin nilang saktan yung taong tumulong sa kanila. Nangyayari siya at hindi imposible na mangyari sa atin kung hindi tayo magiging maingat sa taong wini-welcome natin dito sa bahay. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa at iniba ang usapan. Mabuti pa bumaba na nga muna tayo para kumain. Sige po, Daddy. Susunod po ako kaagad. Habang pababa ng hagdan, naamoy na nila ang ulam na niluluto ni Cheska para sa kanilang hapunan. Ang bango naman. Bigla tuloy ako nagutom. Ay, nakakatuwa talaga tong si Cheska. Maliban sa mabait at matalino, marami ring alam sa bahay. Tama ka dyan, honey. Napapairap at napapataas na lamang ng kilay si Akisha habang nakikinig sa pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Nagmamadali yung bumaba at pumagitna sa kanyang mami at daddy. Eksakto naman nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Kain na po kayo? Oh, saan ka pupunta? Maupo ka na't sumabay ka na sa amin. Sige na po, mamaya na lang po ako. Hindi pwedeng mamaya na. Huwag ka nang mahiya. Parte ka na ng pamilyang ito. Isa pa, masayang kumain na magkakasama. Okay po, sir. Tito at tita, yun ang itatawag mo sa amin. Sige po. Tito, kapag hindi ako nakapagpigil, tutusukin ko yung mata mo nitong tinidor. Masyadong mapapel. Ano ba nakita sa kanya ni na Mami at Daddy at daig pa nila nagayuma kung makaasta? Napakasarap ng luto mo. Sinigang sa bayabas po yan. Natutunan ko po yan sa nanang ko. Masarap po ba talaga? Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na sinigang. Grabe. Yung asim at linamnam ay panalo. Ang sarap. Ew! Anong masarap? Ang pangit ng lasa. Amoy bulok na... Sorry, pero busog pa pala ako. Sana next time before you cook, magtanong ka man lang muna kung anong gusto ko. So cheap, bayabas. Akisha, anong ugali yan ha? Kararating mo lang nag-uumpisa ka na naman. Why? I'm just telling the truth, Dad. Hindi naman talaga masarap. Hindi ko gusto. Kung masarap para sa inyo, pues ibahin niyo ako. Mas mabuti pa magutom kesa pakainin niyo ako ng ulam na hindi ko naman gustong kainin. Agad na tumayo si Akisha at padabog na umakyat ng hagdan. Malakas na isinara ang kanyang pintuan. Napailing-iling na lamang ang mag-asawa sabay na patingin sa nakayuko at napahiyang si Cheska. Pasensya ka na sa anak namin. Ay, hindi na rin namin alam kung paano mababago ang kanyang ugali. Hindi namin alam kung saan kami nagkulang sa kanya. Kung alam niya lang ang totoo, ay nako, siguradong hindi siya magkakaganyan. Pasensya na po. Tama naman po si Mama Kisha. Dapat nagtanong po muna ako. Hindi ka dapat mag-sorry, Iha. Masarap yung luto mo. Huwag mo na lamang intindihin yung si Akisha. Mukhang tinotopak na naman. Hayaan mo't kakausapin ko mamaya. Huwag na po. Baka lalo lang po siyang magalit. Magluluto na lang po ako ng gusto niyang ulam.
Wag na, Cheska. Kung ayaw niyong kumain, hayaan natin siya magutom o magluto siya ng kakainin niya. Sige na, kumain na tayo. Walang imikan na kumain ang mga yon habang nagwawala naman sa higaan si Akisha. Buisit na Cheska yan. Humanda siya sa akin. Gagawin kong impyerno ang buhay niya hanggang sa siya mismo ang magkusang umalis dito sa bahay. Nang gabi ring yun, tinawagan ni Akisha ang kanyang kaibigan na si Angelo. Oh, kumusta? Kailan ka ba uuwi dito sa atin? Hay, nakauwi na ako at nagsisisi ako na umuwi ako dahil ilang oras pa lang ako dito, kumukulo na agad ang dugo ko. Bakit naman? Don't tell me na napagalitan ka na naman ng mami at daddy mo. Ano na naman bang ginawa mo? Kasalanan to ng pangit na sampid sa bahay na to. Ah, si Cheska ba? Yung pinag-aaral ng mami at daddy mo? Ano ka ba? Mabait kaya yun, tapos kilala yun sa school namin. Scholar yun mula first year at active na officer ng iba't ibang club. Stop it, Angelo. Do you think kaya niya akong tapatan kapag nag-transfer na ako sa school nyo? Ilalampaso ko siya. Gagawin ko siyang aningno ko. Ilalagay ko siya sa lugar kung saan nababagay ang basurang katulad niya. Hay, wag namang ganun. Mas maganda kung kikilalanin mo muna siya ng maayos. Tsaka sinasabi ko sa'yo, hindi magiging madali ang pinaplano mo. Ngayon pa lang, kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Baka mamaya ikaw pa mapahamak. Minamalit mo bang kakayahan ko? Lahat ng gusto ko nagagawa ko at walang nakakapigil sa akin. Hindi sina mami at daddy, hindi ikaw at lalong hindi ang pangit na yon. Ay nako, mas nakakapangit yung pinaplano mo kaya buti pa wag mo nang subukan. Alam mo kung hindi mo ako susuportahan sa plano ko, kalimutan mo na lang na magkaibigan tayo. Kinabukasan, tahimik na bumaba si Akisha ng hagdan habang nag-aalmusal na sina Luisa, Fernan at gayon din si Cheska. Talaga bang hindi niyo ako niyaya mag-breakfast? Hi, I'm sorry for what I did last night. Sorry, Cheska. Siguro nagpadala lang ako sa selos bilang nag-iisang anak ni na mami at daddy. Ngayon ko lang kasi naramdaman na parang may kahati ako sa atensyon nila. I'm sorry. Matamis ng ngiti lamang ang itinugon ni Cheska. Tama kayo, Mom, Dad. Mas makabubuti kung bibigyan ko ng time ang sarili ko na mas makilala si Cheska. Sorry po, hindi na po mauulit. Pasensya na rin kung napagtaasan kita ng boses kagabi, anak. Alam mo naman na kahit gaano ka namin kamahal, ang mali ay mali at hinding-hindi namin kukonsintihin ng mami mo yun. Siya, maupo ka na at kumain ka ng marami. Matapos mag-almusal, agad na ring umalis ang mag-asawa para pumasok sa kani-kanilang trabaho. Mula nung araw na yun, naging maayos na ang pakikitungo ni Akisha kay Cheska. Ngunit kapag wala ang kanyang mga magulang ay hindi magkanda-ugaga ang dalaga sa sunod-sunod na utos ni Akisha. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang enrollment. Parehong kurso ang kanilang kinukuha kaya naman naging magkaklase ang dalawa sa 3 taon nila sa kolehiyo. Hindi pa man pasukan ay hindi na makapaghintay si Akisha sa kanyang mga planong gawin kay Cheska. Nang dumating ang unang linggo ng pasukan, napagtanto ni Akisha na tama ang mga sinabi ni Angelo tungkol kay Cheska. Halos lahat ng professor ay kilala at natutuwa sa husay ng dalaga sa anumang asignatura. Grabe, ang galing-galing mo naman pala talaga, Cheska. Napakasipag mo siguro mag-aral. Hindi ka yata natutulog kaya halos sa ulo at advance na ang mga topics na inaaral mo. Mahilig lang akong mag-advance reading kapag walang ginagawa. Hay nako, kaya palang itim-itim na ng eye bags mo, no? Look, ang haggard mo kaya. Magpahinga ka rin paminsan-minsan. Just chill. Look at me. Hindi ka ugaling mag-review. Bakit ko naman gagawin yon? Kung matalino ka talaga. Nasanay kasi ako Mula kasi nung elementary ako, ito na talaga ang nakasanayan ko at wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ko kasi masaya naman ako Alam mo naman, kanya-kanya tayo ng habit sa buhay. Isa pa, hindi tulad sa'yo may iba kang pinagkakaabalahan. Ako naman sa pagtatrabaho at pag-aaral lang umiikot ang mundo ko.
That's boring, huh? Walang masama na mag-enjoy paminsan-minsan and try to do something new. Don't tell me na sa edad mong yan, hindi ka pa nakakatikim ng alak, mag-party at... Hindi pa talaga at okay lang yon. Marami akong obligasyon sa school kaya wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Napapairap na lamang si Akisha sa mga sinasabi ni Cheska. Don't worry, Cheska. Lalagyan ko ng thrill ang buhay mo. Makalipas ang ilang linggo, bagamat baguhan ay naging matunog na ang pangalan ni Akisha sa buong campus. Magaling magdala ng damit at hindi maikakaila ang angking kagandahan nito. Magaling din yon sa klase katulad ni Cheska at unti-unti na ring sumasali sa iba't ibang school organizations. Marami na rin yung mga kaibigan at bagong kakilala. Isang araw, bandang 5:00 ng hapon, nagulat na lamang si Cheska nang hindi niya maitulak ang pinto ng CR. Sino yan? Palabasin niyo ako dito, ano ba? Hindi ako nakikipagbiroan sa inyo, buksan niyo to! Bigla namang binitiwan ng 3 kababaihan na kilalang siga sa campus ang pinto, dahilan para masubsob sa sahig si Cheska. Nagtawanan pa ang mga yon at pinagsisipa siya at inapakan ang kanyang mga daliri sa kamay. Isang malakas na sabunot ang kanyang natamo habang ibinabangon sa sahig ng isa sa mga estudyanteng naroon at kinaladkad patungo sa isang drum na punong-puno ng tubig. Doon ay paulit-ulit nilang inilublob ang ulo ni Cheska. Tama na! Maawa kayo sa akin! Wala akong kasalanan sa inyo! Habang nasa ganoong sitwasyon ay dumating naman si Akisha. Tigilan niyo na siya! Ano bang problema niyo, ha? Gusto niyo bang i-report ko kayo sa mga pinagagagawa niyo? O baka gusto niyo ipakulong ko kayo? Ano? Basang-basa at nanginginig sa takot si Cheska na nilapitan ni Akisha at nagsitakbuhan naman ang mga estudyanteng gumulpi sa kanya. Kasabay noon ay napatakbo rin si Angelo at agad na hinubad ang kanyang jacket at isinuot sa dalaga. Kitang-kita sa muka ang pag-aalala nito kay Cheska, bagay na hindi naman ikinatuwa ni Akisha. Hindi ako makakapayag na pati si Angelo na nag-iisa kong kaibigan, maaagaw mo pa sa akin. Wala ka bang ibang alam na gawin kundi ang agawin ng lahat ng mga importanteng tao sa akin? Nakakuyom ang kanyang mga kamao na sinundan si Angelo habang inaalalayan ang umiiyak na si Cheska. Sakto naman na dumating ang sundo ni na Akisha. Mag-iingat kayo. Akisha, ikaw nang bahala kay Cheska. Hahanapin ko muna yung mga gumawa nito sa kanya. Ano? Para saan pa? Ano naman ang mapapala... Angelo! Walang lingon-lingon na naglakad paalis ang binata. Nang makalayo ay tsaka lamang nilingon ni Angelo ang noon ay nakatanaw sa kanya na si Akisha bago tuluyang pumasok sa sasakyan. Sana lang wala kang kinalaman sa nangyaring ito. Huwag kang mag-alala. Siguro naman titigilan ka na nila. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nila pinag-iinitan? Wala naman akong ginawa sa kanila at lalong wala naman akong nakakaaway. Ngayon lang nangyari sa akin to. Baka naman hindi mo namamalayan na may mga tao ka na palang nasasagasaan. Manong pakibilisan mo nga. Kailangan na magamot agad ang sugat ni Cheska. Nang makarating sa bahay, labis naman ang pag-aalala ng mag-asawa na sina Fernan at Luisa. Kailangan managot ng sino mang may gawa nito sa'yo. Baka naman napagkamalan lang siya. Ako na pong bahalang kumausap sa mga yon. Sisiguruhin ko na hindi na mauulit to. Nung sumunod na araw, habang naglalakad si Akisha ay may bigla na lamang humawak sa kanyang braso. Oh, Angelo, bakit? Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa nangyari kahapon? Ano naman ang dapat natin pag-usapan? Tsaka, huwag kang OA. Mas affected ka pa kesa kay Cheska. Akisha, hindi tama yung ginagawa mo. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang may pakana ng lahat.
Talaga bang kailangan mo pang bayaran ng mga yun para lang masaktan si Cheska? What the? Hindi ko alam yung sinasabi mo, ha? At kung sakali man, ano naman sa'yo? May dahilan ako kung bakit ko yun gagawin. Kaya wag na wag ka makikialam kung ayaw mo makalimutan ko na magkaibigan tayo. Bakit? Anong gagawin mo? Ipapabugbog mo rin ako katulad ng ginawa mo sa kanya? Hindi na kita kilala, Akisha. Akala ko maldita ka lang pero saksakan pala talaga ng sama ng ugali mo. Oo na, ako na masama. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Pinoprotektahan ko lang kung anong meron ako. At sana rin naiintindihan mo dahil pinoprotektahan ko lang din si Cheska. Hindi niya deserve ang pagpapahirap mo sa kanya. Pinaglalaroan mo yung tao. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo. Sa ginagawa mo, maiintindihan ko kung bakit mas mapapalagay ang loob ng mga magulang mo kay Cheska. Dahil sa inyong dalawa, mas kamahal-mahal siya. Sino ka para sabihin sa akin yan? Magsama kayo. Kapag hindi mo itinikom yung bibig mo, mas lalo kong pahihirapan ng pangit na Cheska na yon. Kaya manahimik ka, naiintindihan mo? Alam mo, hindi ko alam kung bakit. Sa hilig mong mamintas ng ibang tao, yung sarili mo hindi mo makita. Alam mo kung anong totoong pangit? Yang ugali mo. Binalibag ni Akisha ang hawak niyang notebook at tumama yon sa likod ni Angelo. Pinulot naman yon ng binata at masamang tinitigan si Akisha bago ibinalibag yon sa basurahan. Dahilan para lalong manggalaiti sa galit ang dalaga. Dahil sa mga nangyari, lalo lamang nadagdagan ang galit ni Akisha. Pinakalma niya ang kanyang sarili bago pumasok sa kanilang classroom. Nadatnan niyang abala sa pagre-review si Cheska, sabay na pangisi nang makita ang mga pasa noon sa braso. Buti nga sa'yo. Epal ka kasi. Mamaya ka sa akin. Ewan ko na lang kung may mukha ka pang iharap sa buong school. Sorry ka na lang, Cheska. Agad na ring nagsimula ang kanilang exam. Habang tahimik ang lahat ay agad na may sinipayon papunta sa may ilalim ng upuan. Nagpaikot-ikot ang kanilang professor at nakita ang isang papel. Agad yung pinulot ng teacher at binasa ang nakasulat. Cheska, lumabas ka ng classroom. Mag-uusap tayo mamaya. Sir, pero hindi po sa akin yan. Maniwala po kayo. Sabi ko, lumabas ka ng classroom. Nanlilisik ang mga mata ng professor dahil sa galit nung mga oras na yun. Ang lakas ng loob niya mag-cheat sa klase ko. Hindi ko palalampasin to. Kaya kayong lahat, hindi bali nang hindi kayo perfect, at least hindi kayo cheater. All this time, nakaka-perfect pala siya dahil sa pangungodi ko. Excuse me sir, baka naman po nagsasabi siya ng totoo. Pwedeng ibang gumawa nun para siyang mapagalitan. Hindi kita kinakausap. Maupo ka, tapusin mo na yan. Buti nga sa'yo. Isa ka rin eh. Masyado kang pakialamero. Matapos ang exam, nilapitan ni Akisha si Cheska na noon ay umiiyak sa sobrang inis. Are you okay? Bakit ba naman kasi? At sa tingin mo, sa akin talaga yon? Nakita mo naman kung gaano ako nagpapakapuyat para lang paghanda ng exam natin. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na mag-cheat. Kaya kung sino man na may gawa nun, aalamin ko yon. Kailangan kong malinis ang pangalan ko. Hindi naman natin masisisi si Sir. You know naman, may nakitang ebidensya kaya paano mo naman malulusutan yon? O siya, good luck sa conference mo with our dean. Mauna na ako. Message mo na lang ulit si Manong kung magpapasundo ka. Tumango na lamang si Cheska bilang tugon. Sa noon ay agad nang tumalikod na si Akisha at masayang masaya sa pagbaba ng hagdan. Ilang sandali lamang tumungo na sa dean's office si Cheska at nadatnan niya roon ang kanyang professor. Naging maayos naman ang pag-uusap lalo na nang mapatunayan ni Cheska na hindi sa kanyang sulat yon. May ilang kaklase rin yon na pumunta para magpatunay na katabi lamang at hindi nila nakitang may hawak na ibang papel ang dalaga maliban sa kanyang test paper. Well, kung talagang hindi yun sa'yo, bibigyan kita ng another set of exam at sa harap ko mismo, sasagutan mo yon. Naintindihan mo? Yes sir, wala pong problema. Maraming salamat po sir.
Nang makalabas si Cheska sa Office of the Dean, naghihintay sa kanya si Angelo na tila ba may malalim na iniisip. Angelo, anong ginagawa mo rito? Hinihintay ka. Gusto rin sana kitang makausap eh. Ay, don't tell me na may issue ka rin sa akin. Wala akong kasalanan sa iyo ah. Ang totoo, ako may kasalanan sa iyo. Dapat nun palang sinabi ko na sa iyo eh. Nun palang, dapat binalaan na kita. Ay, hindi ko lubos maisip na magagawa niya to sa iyo eh. Teka, sino bang tinutukoy mo? Si Akisha. Mag-iingat ka sa kanya. Malaki ang kinikimkim na galit at inggit sa iyo nun. Matagal na siya nagbabanta noon pero hindi ko inisip na gagawin talaga niya. Iba ko magalit si Akisha. Wala siyang pakialam kung may masasaktan siya. Basta makuha niya lang at magawa kung anong gusto niya. Napaluha na lamang sa galit si Cheska dahil sa kanyang narinig. Naalala niya ang unang araw ng pagkikita nila at kung paano siya trinato noon. Salamat, Angelo. Sapat na sa akin na alam ko na ang totoo. Hindi ko pala alampasin ang ginawa niya sa akin to. Wala siyang karapatan saktan at ipahiya ako ng ganito. Wala akong kasalanan sa kanya. Ay, hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Tsaka, deserve naman niyang malaman ng totoo eh. Sa kabilang banda, Akisha, bakit hindi mo kasabay umuwi si Cheska? Gabi na, wala pa rin siya. May conference pa kasi yon, Daddy. Ano kasi nahuli siyang nag-cheat ng professor namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit niya ginawa yon. All this time, akala ng lahat matalino siya pero ang totoo, isa pala siyang cheater. Ay, sobrang nakakahiya yon. Sigurado ka ba dyan, anak? Todo review yon. Hanggang madaling araw. Imposible naman yata yan. Maybe that's her way para di halata na nag-cheat siya. Sige na po, Mami, Daddy. I have to rest din muna. Hindi na nagpasundo pa si Cheska. Sumakay na lamang yon ng tricycle pa uwi at nang makarating ay agad niyang hinanap si Akisha. Sakto naman sanang pababa ng hagdan ang dalaga kaya naman nagkasalubong na ang kanilang paningin. Oh, nandito ka na pala. Kumusta? Anong sabi ni Sir? Suspended ka ba? Nalinis ko ng pangalan ko at wala naman dapat akong linisin kung wala lang sanang masamang loob na wala nang ibang ginawa kundi ang ipahamak ako. Ang laki ng inggit sa katawan at nakakaawa dahil napaka-desperado naman para gawin yun sa akin. Anong sinabi mo? Desperado? Oh, bakit parang masyado kang guilty? Tinamaan ka ba? Dahil ikaw may pakana ng lahat. Ano pang pinaplano mo, ha? Ano? Cheska, bitawan mo yung braso ko. Huwag ka nga nang bibintang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ah, talaga? Hindi mo alam o nagmamaang-maangan ka lang? Sabi nang wala akong alam eh. Bakit bang kulit mo? Nang marinig ng mag-asawa ang pagtatalo ng dalawa ay napatakbo yun at nang makita ni Akisha na paparating na ang kanyang mami at daddy, nagpatihulog yun sa hagdan. Napahawak naman sa bibig si Cheska na gulat sa ginawa ni Akisha. Mami, Daddy, ang sakit! Tulong! Ang sama-sama mo, Cheska! Ang sama mo! Diyos ko, Akisha! Fernan, dalhin natin siya sa ospital. Hindi kita tinulak. Maniwala po kayo, hindi ko siya... Hindi naman siguro siya mahuhulog kung hindi mo itinulak. Bakit ba kasi kayo nag-aaway? Mag-uusap tayo. Kailangan lang muna namin dalhin sa ospital ang anak namin. Hindi ko alam kung mapapatawad kita kung sakaling... Ay. Napaupo na lamang sa hagdan si Cheska at pinagsusuntok yon dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya tinulak. Napakasama mo, Akisha. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ginagawa mo sa akin. Mas mabuti pang umalis na lang ako dito. Nang gabing yun, nagligpit na ng gamit si Cheska at nag-iwan na lamang ng sulat para sa mag-asawa. Kinaumagahan, agad naman nakita yon ni Akisha sabay pinunit at itinapon sa basurahan. Pilay ang kanang paa ng dalaga na noon ay hindi pa makalakad ng maayos. At talagang lalayas ka na lang, nagdidrama at nagpapaawa ka pa.
Kahit ano mangyari, ako pa rin ang pipiliin ng mami at daddy ko dahil sampid ka lang at ako ang kanilang anak. Nalungkot naman ang mag-asawa sa pag-alis ni Cheska. Hindi kaya nagkamali tayo na hinusgahan natin agad si Cheska? Paano kung nagsasabi nga siya ng totoo na hindi niya sinasadya or hindi niya naman talaga tinulak si Akisha? Ay, pero nakita naman natin na nangyari at kung paano gumulong si Akisha sa hagdan. Buti na nga lang at hindi siya gaanong napuruhan. Baka maipakulong ko pa si Cheska. Bah, pagkatapos natin siyang tulungan ay kita mo naman, basta na lang tayong iniwan ng walang pasabi. Napakabastos ng ginawa niya. Kung wala talaga siyang kasalanan, edi sana hinarap niya tayo. Ay, ewan ko ba, pero nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako makatulog sa gabi. Iniisip ko siya. Fernan, nag-aalala ko para kay Cheska. Ay, mas makabubuti nang ibuhos na lang natin lahat kay Akisha. Yun ang nararapat sa ating pamilya. Lumipat naman ng section si Cheska para iwasan si Akisha. Ngunit naging mas harap-harapan na ang pambubuli noon sa kanya. Girls, naamoy niyo ba yon? Amoy masangsang, right? Tara, lumipat nga tayo. Oh, lumayo-layo kayo at baka makahaway ang masangsang na ugali nyo, lalo ka na, Akisha. Mukhang sakit mo na yata yan at hindi ka nagagaling. Cheska, guilty? Huwag mo kasing sinasalo ang mga sinasabi ko. Let's go, girls. Nasusuffocate ako kapag nakakakita ko ng pangit eh. Kailangan ko ng sariwang hangin. Sus, buti nakakahinga ka pa kapag nakaharap ka sa salamin. Gandang-ganda ka sa sarili mo, ang kapal-kapal naman ang foundation mo. Ayaw mo talaga akong tantanan, ha? Pwes, pagbibigyan kita. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon ng beauty pageant sa buong campus at naglakas loob na sumali si Cheska para kalabanin ang matunog na kandidata na si Akisha. Galit naman si Akisha na kinumpronta si Cheska. Seriously, kakalabanin mo ko? Hindi ka man lang nahiya sa katawan mo? Like, kailan ka ba huling tumingin sa salamin? Excuse me, hindi lang ako gaano nag-aayos, pero wag ka dahil kahit saang salamin ka pa humarap, mas maganda ako sa'yo. Isa pa, alam mo kung anong lamang ko sa'yo? Hindi maitim ang budhi ko. Bye! I hate you! Sisiguruhin ko na hindi ka makakasali. Kailangan kong gumawa ng paraan. Isang linggo bago magsimula ang pageant, nagkaroon ng malubhang sakit sa balat si Cheska. Magpatingin ka na agad sa albularyo. Yung isa sa mga kaibigan ni Akisha, mambabarang yun. Kaya siguradong may kinalaman na naman siya sa nangyayari sa'yo. Tama ka. Huwag ka mag-alala. Marunong manggamot ang lolo ko. At higit sa lahat, iniwan din sa akin ni Lola ang isang aklat na makakapagpagaling sa akin. Gusto ko siyang gulatin at paasahin na masusungkit niya ang korona. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumaan naman si Akisha. Oh, hi Angelo. You look good together. Isang langaw at nabubulok na... Ew! Paano mo ako tatalunin yan, Cheska? Ha? Poor girl. Kinagabihan, umuwi si Cheska sa liblib na baryo kung saan naninirahan si Tatang Erning. Anong nangyari sa iyo, anak? Sino may gawa sa iyo niyan? Lumapit ka nga dito. Akin na yung kamay mo. Ayan. Jesus Mariosep, sinasabi ko na nga ba? Sino ba tong masaman loob na nagpapahirap sa iyo? Sino pa nga po ba? Yung anak ng dati ko pong amo, si Akisha po, Lolo. Masyado na malaki ang atraso niya sa akin. Pero wag ho kayong mag-alala. Alam ko naman na po kung paano mapapawalang bisa ang sumpa gamit ang itinuro sa akin ni Nanang. Bubuksan mo na ba yung aklat? Huwag mo na lamang tangkain at baka mabihag ka. Gagamutin na lamang kita sa paraan na alam ko. Maaari ko namang pakiusapan ng mambabarang na nilapitan niya. Nakapagdesisyon na po ako, Tatang. Handa na po akong gamitin ang aklat na yon. Yun lamang po ang tanging paraan para magbago pa ang bruhitang yon. Pikon na po talaga ako sa kanya. Kung nakapagdesisyon ka na, wala na akong magagawa para hadlangan ang nais mo. Ngunit sana'y gamitin mo yon sa tamang paraan.
Huwag na huwag kang mananakit ng mga taong inosente at walang kalaban-laban. Tatandaan ko po yan, Tatang. Ayaw ko lamang huna, wala akong gagawin tungkol sa mga nangyayari. Isa pa, kailangan niya matuto sa bawat kasalanan niya. Nasisiguro ko rin na marami pa siyang pinaplano laban sa akin. Nang gabi ring yun, kinuha ni Cheska ang mga gamit sa isang lumang kaban. Binuksan niya yun at sinasariwa ang mga mahalagang bagay na itinuro sa kanya sa oras ng pagriritual ng kanyang nanang Teresita. 3 beses niyang binasa ang mga salitang nakasulat sa isang pahina habang nagpapausok ng insenso at kamangyan. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nawala ang kanyang mga pantal at ilan sa kanyang mga sugat. Matagumpay niyang nakontra ang sumpang ikinabit sa kanya ng mambabarang. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, kinuha niya ang mga insekto at tinusok sa isang manipis na patulis na kawayan at pinaikot-ikot sa apoy ng malaking itim na kandila habang nag-uusal ng dasal. Katulad ng mga insektong ito, manunuyo ang balat mo na tila pinapaso ng buhay at masisira ang makinis mong balat. Masusunog ang iyong buhok at luluwa ang iyong mata. Magmimistulak ang bungo at maging ang sarili mo ay iyong katatakutan at pandidirihan. Kinaumagahan, isang di pamilyar na muka ang bumungad kay Cheska. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Gusto ko lamang mga musta. Ikaw na ba yung... Edwin, ikaw na ba yan? Anong ginagawa mo dito? Nangungumusta lang ho ako. Siya na po ba yung batang iniwan ko sa inyo? Kayo ho yung nakakuha sa akin noon? Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo at ipaalam ang totoo. Kilala kong mga magulang mo. Inilayo kita dahil sa galit at selos na nararamdaman ko noon. At ngayong may malubha na akong karamdaman, gusto ko nang itama ang mga pagkakamali ko. Gusto kong makilala mo na sila. Patawarin mo sana ako. Sinadya mo akong ilayo sa mga magulang ko, tapos gusto mo patawarin kita? Anong klase kang tao? Bakit mo ako dinamay sa galit mo sa mga magulang ko? Buong buhay ko galit ako sa kanila dahil akala ko ay nabandonan nila ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Alam mo ba? Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko, pero bigyan mo sana ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Yan ay kung gusto mo pang makita at makilala ang mga tunay mong magulang. Paano ako magtitiwala sa'yo? Masama kang tao. Hindi ka dapat pinapakinggan at pinaniniwalaan. Oo, masama akong tao, pero hindi kita sasaktan. Inilayo kita sa kanila para mangulila sila sa'yo. Heto ang address ng mga totoo mong magulang. Puntahan mo sila at isuot mo ang kwintas na ito. Nasisiguro ko na kahit wala kang sabihin sa kanila, malalaman nila kung sino ka. Sandali, saan niyo po nakuha ang address na ito? Bakit? Bakit, Apo? Ito ho kasi yung address ng bahay ni na Ma'am Luisa. Ibig sabihin, sila po ang mga magulang ko. Nakita mo na sila at nakasama? Naging amo ko po sila. Saka meron po silang anak. Kaya imposibleng. Sa pagkakaalam ko, nag-ampun sila ng batang babae rin. Ilang buwan lamang nung matapos kang mawala sa kanila. Sige na, aalis na ako. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Naguluhan si Cheska sa kanyang nararamdaman dahil sa katotohanan na isiniwalat ni Edwin. Naroon ang galit niya para sa lalaki dahil sa ginawa nito. Gayunpaman, nang maalala niya ang kanyang lola ay napalitan ng tuwa ang galit at lungkot na kanyang nararamdaman. Ampon si Akisha. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ampon lang siya at ako ang totoong... Ngayong alam mo na ang totoo, anak. Iiwanan mo na ba ako ng tuluyan? Tatang naman, hindi ko po gagawin yan. Kayo pa rin ni Nanang ang kinikilala kong magulang na nagmahal at nagpalaki sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Tang. Isa pa, imposible nang maging parte pa ako ng buhay nila. Masaya na po sila.
Hindi na nila ako kailangan. Makalipas ang ilan pang araw, sa kabila ng katotohanan ay naging tikom ang bibig ni Cheska. Alam niyang hindi pa yon ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanyang mga magulang. Labis na ikinagulat ni Akisha na magkasalubong sila ni Cheska dahil wala man lamang bakas ng peklat sa muka at braso noon. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nalang magsalita. I-reserve mong energy mo mamaya sa pagrampat sa Q&A dahil ilalampaso kita. Really? Trying hard, ugly, and poor Cheska? Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Kesa naman mapahiya ka pa dahil sa pagiging hambog mo. You're nothing, Cheska, kumpara sa itsura at lahat ng meron ako. Huwag kang pakasisiguro, Akisha, dahil hindi malabong mawala ang lahat ng yan sa'yo kapag hindi ka nagbago. Kapag naubos mo ang pasensya ko, kukunin ko lahat ng meron ka at alam kong ayaw mo mangyari yon, kaya pakiusap. Manahimik ka na lang. Nang gabing yun, mula umpisa hanggang matapos ang pageant, ay walang ibang isinisigaw ang mga manonood, kundi ang pangalan ni Cheska. Hindi siya nabigong masungkit ang korona. Galit naman na susugod sana si Akisha na hindi man lamang nakapasok sa finalists dahil nakaramdam siya ng labis na init ng katawan na parang napapaso. Hanggang sa napatakbo na lamang ang dalaga mula sa stage at humihiyaw dahil sa sakit. Yan ang premyo mo, Akisha. Sana pag nalampasan mo yan, magbago ka na. Dahil kung hindi, mapipilitan akong gumamit ng mas matindi pang sumpa na puputol sa sungay mo. Nakita niya kung paano nag-alala sina Luisa at Fernan para sa kanilang anak at agad na umalis nung mga sandaling yun pauwi sa kanilang bahay. Umuwi si Akisyang luhaan at hindi man lamang mapatahan ng mag-asawa. Aray ko! Mom, hindi ko na kayang init at hapdi ng katawan ko. Ang kati ng mukha ko. At anong mga to? Bakit ang dami kong butlig sa mukha? Mommy, Daddy, ano nangyayari sa akin? Maybe... Oh no! Hindi kaya gumanti sa akin si Cheska at pinabarang niya rin ako. Kaya ba gumaling siyang bigla dahil... No, hindi pwede. Mapapatay ko siya. Anong sabi mo? Ipinabarang mo si Cheska? Ano? Dad, kasi... Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Ano ka ba naman? Tingnan mo, sa iyo bumabalik ang lahat ng ginagawa mo sa kanya. Nakausap namin si Angelo at sinabi niya sa amin ang iba pang ginawa mo kay Cheska. Anak, bakit ka ba ganyan? San ba kami nagkulang sa iyo? Binigay namin ang lahat at itinuring ka naming tunay na anak. Tapos, anong ibig niyo sabihin? Hindi niyo ako totoong anak? Kaya ba hindi ko maramdaman na mahal niyo talaga ako dahil ampun ako? Ayoko na sa inyo! Pare-pareho lang kayo! Ibaba niyo ako! Stop the car! minahal ka namin at ibinigay namin ang lahat sa iyo. Paano mo nasasabing hindi ka namin mahal? Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Hindi ka namin kadugo pero anak ka pa rin namin. Hindi niyo mabibilog ang utak ko. Hindi ako tanga. Mula ngayon, kalimutan niyo lang may anak kayo. Yan ba talaga ang gusto mo, Akisha? Oo. Akala niyo ba hindi ako mabubuhay na wala kayo? Kaya ko. Hahanapin kong totoo kong magulang at hindi na ako manlilimos ng totoong pagmamahal sa inyo. Ayoko na sa inyo, mga sinungaling. Bigla niyang binuksan ang pinto at padabog na isinara. Fernan naman, paano kung may masamang mangyari sa kanya? Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Alam mo, sa tingin ko, panahon na para ipakita sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon tama at masusunod siya. Kailangan niya matuto sa mga pagkakamali niya. Masyado na tayong pinapaikot ni Akisha sa kanyang mga palad. Mahal ko siya, kaya bilang magulang, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang sasakyan ay nakita nila kung paano yun natumba at nawalan ng malay. Nang balikan at buhatin nila yon ay nagulat sila sa kulay ng balat at itsura ng buhok ni Akisha na animoy sinilaban ng apoy.
Nangulubot ang kanyang balat at nakakatakot ang itsura ng kanyang muka, lalo na ang mga nakausling mga mata. Akisha, anak, anong nangyayari sa iyo? Kailangan natin makausap si Cheska. Kung siya man na may gawa nito, marahil masyado na malaki ang atraso ng anak natin sa kanya. Sa ilang buwan na nakasama natin siya, alam ko na may mabuti pa rin siyang puso. Pwede natin siyang pakiusapan ng maayos. Dinala muna nila si Akisha sa isang albularyo. Maaaring nabalikan siya ng sumpa o maaari ding sinadya ito. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong mabigyan ng lunas ang anak ninyo sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Ilang minuto rin ang inabot ng pagriritual. Tumutulo ang pawis at tila ba nang hihina ang matandang albularyo matapos makipagtuos sa mambabarang. Mabagsik man ang kanyang kapangyarihan, nananatiling busilak ang kanyang puso. Ang hangarin niya lamang ay magbago at magsisi si Akisha sa kanyang mga nagawang pagkakamali. May isang malaking misteryo sa pagkatao ng mambabarang. Isang katotohanan ang mabubuksan na hindi ninyo inaasahan. Kailangan ninyong ihanda ang inyong mga sarili, lalong-lalo na ang dalagang ito. Masyadong mabigat ang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan, dahilan para maging mas epektibo ang sumpang binitawan ng mambabarang. Sa kabilang banda, Muntik na ako dun eh. Okay lang kaya si Akisha? Teka, bakit ba ako naaawa sa kanya? Kung siyang nasa sitwasyon ko, baka nga napatay niya pa talaga ako. Kailangan ko rin makabawi. Ilang gabi mo rin akong pinahirapan. nung gabi ring yon, isinama na lamang ng mag-asawa ang albularyo sa kanilang bahay. Hindi pa rin kasi nagkakamalay noon si Akisha. Nais nilang maging handa anumang oras, kaya naman nakiusap sila na bantayan at siguruhing ligtas ang kanilang anak. Matapos dalhin sa kwarto ang dalaga ay isang bisita naman ang dumating ng hindi inaasahan. Nagpapahangin sa labas ng bahay noon si Luisa na labis na naguguluhan sa mga nangyayari. Edwin, anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Mahal! Huwag ka matakot. Wala akong gagawin masama. Nandito ako para sabihin sa iyo na buhay ang anak mo at alam ko kung nasaan siya. Patawarin mo ako, Luisa. Patawad. Kailangan ko nang umalis bago pa ako makita ng asawa mo. Nang lumabas si Fernan, nadatnan niyang humahagulgol ang kanyang asawa. Ang anak ko! Ang anak natin! Buhay siya! Buhay ang anak natin, Fernan! Ha? Anong... Si Edwin! Buhay pa siya at alam niya kung nasa ang anak natin. Posibleng siyang kumuha sa ating anak. Pinaglalaruan lang tayo ng hayop na yon. Kung talagang buhay ang anak natin, nasan siya? May sinabi ba siya? Wala naman, hindi ba? Sira ulo pa rin siya hanggang ngayon. Kung nadatnan ko siya, baka hindi ko napigilan ang sarili ko at kung ano pa nagawa ko sa kanya. Kinabukasan, bandang 7:00 ng umaga, suot ang kwintas ay pumunta si Cheska sa bahay ng kanyang totoong mga magulang. Napasenyas naman ng krus ang albularyo nang naglalakad papalapit ang dalaga. Nagkatinginan ang mag-asawa nang makita ang suot na kwintas ni Cheska. Sabay na paluha ang mga yon. Hindi ko na po siguro kailangang ipaliwanag ang sarili ko kung bakit ako nandito ngayon. Isa pa, gusto ko pong masagot lahat ng mga katanungan ninyo. Gusto ko rin pong makita at makausap si Akisha para matapos na ho ang lahat ng ito. Maawa ka na sa kalagayan niya. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Husto na yon. Hindi ka ba nakukonsensya? Wala ho akong planong pumatay. Alam niyo naman ho siguro yon bilang isang albularyo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon lang akong malaking sorpresa para sa kanya. Cheska, pwede ka ba muna namin makausap? Saan ang galing ang kwintas na yan? Ayan ho, hawakan at pakatitigan ninyo. Natatandaan niyo po ba kung sinong may-ari ng kwintas na yan? Ikaw? Ikaw ang anak namin. Diyos ko, patawarin mo kami ng daddy mo.
Hindi namin alam. Kung alam mo lang kung gaano kami nangulila sa'yo sa araw-araw mula nung mawala ka. Walang gabing hindi kita iniyakan. Ang tagal kong hinintay na makita ka at mayakap. Paanong nakasama ka na namin lahat-lahat pero hindi man lamang namin nalaman na ikaw yan? Mahigpit na niyakap ni na Luisa at Fernan ang kanilang anak. Hindi na rin mapigilan ng dalaga ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mula ngayon, hindi na kami makakapayag na mawalay ka pa sa amin. Hindi po sapat ang katotohanan upang manumbalik sa normal ang lahat. Masyado na pong maraming nangyari, lalo na sa pagitan namin ni Akisha. Kaya hindi po magiging madali para sa akin at lalo na sa kanya. Hindi kami pwede magsama dahil magkakasakitan lang po kami. Masaya na ho ako na makilala kayo. Kailangan din ho ako ng tatang ko ngayon. Nagpahid siya ng luha at umakyat sa hagdan, papunta sa silid ni Akisha. Sakto namang pagmulat noon ay nakita niya ang nakangising si Cheska. Ikaw? Anong kailangan mo sa akin, ha? Anong ginawa mo? Mandaraya ka talaga kahit kailan. Alam mong hindi totoo yan. Dahil sa ating dalawa, mas alam mo na wala akong ginawang mali sa'yo. Maliban na lamang sa ibalik ko sa'yo ng doble ang sakit na ikinabit mo sa katawan ko. Ano? Kumusta ka? Mahirap ba? Masakit ba? Anong pakiramdam ng pinahihirapan? Buti ka nga, deserve mo yan eh. Alam mo nung una, nagugulahan ako kung bakit hindi mo man lamang nakuha ang kabaitan ng mami at daddy mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya naman pala, kasi ampun ka lang. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Bakit? Masakit ba? Totoo naman ah. Huwag ka na masaktan. Parang ako lang noon. Ilang beses mo ba akong tinawag na sampid at kung ano-ano pa, kahit na isa doon, walang katotohanan. Unang-una, gusto kong malaman mo na hindi na ako sampid ngayon. Dahil ako ang nawawala nilang anak. Sinungaling! Pwede ba huwag ka nang gumawa ng kwento? Umalis ka na dito sa kwarto ko! Lumayas ka! Huminahon ka lang. Pwede ba huwag mo akong inaaway? Sige ka, kapag ako nainis, hindi ko babawiin ang sumpa. Allergic ka pa naman sa mga pangit. Ngayon, lahat ng kapintasan nasa iyo na. Total pintasera ka sa lahat ng oras at pagkakataon. Tingnan mo ang sarili mo. Yan, ganyan na ganyan kumilos ang karma. Akisha, Cheska, mga anak, tama na yan. Huwag niyo namang hayaang masira ang pamilya natin. Hindi kayo dapat nag-aaway. Tinawag mo rin siyang anak? Mami, ano to? Pinaglalaruan niyo ba ako? Tama ang sinabi niya. Siya ang nawawala naming anak. No! Mas gusto ko pang mamatay kesa maging kapatid ang babaeng yan. Can't you see? Mababarang siya. Sinungaling siya. Gusto niya lang magkasira-sira tayo bilang pamilya. Gusto niya lang palitan ako sa buhay niyo at hindi ako makakapayag na mangyari yon. Sa tingin mo gusto kita maging kapatid? Walang makakagusto sa'yo maliban kay mami at kay daddy dahil mahal ka na nila. Kahit hindi ka nila kadugo, anak na ang turing nila sa'yo. I know! At ako lang ang anak nila. Ako lang ang mamahalin nila. Yan ang problema sa'yo eh. Masyado kang maramot. Masyado kang makasarili. Halos lumuwa ang mga mata ng mag-asawa nang makita ang napakaraming insekto na naglalabasan sa bibig ni Akisha. Kapag hindi ka nagbago, hindi titigil ang sumpa. Hindi ka gagaling. Ikaw ang papatay sa sarili mo dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Kasalanan mo to. Gusto mo talaga akong patayan dahil gusto mong maagaw sa akin ang lahat. Wala akong gustong agawin sa'yo. Sadyang makitid lang talaga ang utak mo. Tama na! Nahihirapan na ako. Tigilan mo na ako, parang awa mo na. Magbabago na ako. Sana nga magawa mo pa magbago dahil kung hindi, ikaw ang magpapahirap sa sarili mo. Uuwi na po ako. Cheska, huwag ka nang umalis anak. Pakiusap. Alam kong hindi madali para sa iyo pero ikaw ang mas nakakaintindi sa kapatid mo. Patawarin mo na sana siya. Anak, huwag ka namang umalis. Nakikiusap ako.
Dumito ka na muna. Pasensya na ho sa mga nagawa at nasabi ko. Susubukan ko pong makipag-ayos pero hindi pa po ito ang tamang panahon. Kailangan ho muna namin ng space. Kailangan niya rin ho kayo ngayon. Okay lang po ako. Tsaka na lang po ako babalik kapag handa na rin po siya makipag-usap sa akin. Hindi na napigilan pa ng mag-asawa ang kanilang anak, kaya hinayaan na lang muna nilang umalis yun. Nung araw na yun, nagkita sina Angelo at Cheska. Seryoso, para kayong pinaglalaruan ng tadhana. Ikaw yung totoong anak at siya yung ampon. Wala namang magbabago. Ang problema lang ay kung paano kami magkakasundo. Ano yun, from mortal enemy to sisi? Imposible magkaayos kami ng basta-basta na lang. Kahit sobra yung ginawa niya sa akin, hindi naman big deal na makipag-ayos lalo na't nakaganti naman ako kahit papano. Pero yung ugali niya, habang buhay kong poproblemahin kapag bumalik ako sa bahay na yon. Pero ayaw mo bang makasamang mamit daddy mo? Siyempre gusto. Masaya ako na nalaman na silang mga totoo kong magulang. At least ngayon alam ko na hindi naman talaga ako inabandona kaya napunta ako kina nanang at tatang. Masaya rin ako na silang nagpalaki sa akin. Kahit hindi madali ang buhay maging mahirap, marami naman ako natutunan sa kanila. Natuto kong magsumikap at pahalagahan ng lahat ng meron ako. Kaya nga, napahanga mo ako mula nun eh. Hindi ako nagkamali sa babaeng nagustuhan. Ay, babaeng gusto ko palang. Nako, wag ka nang sumabay sa isipin ko ha. Hindi ka naman yata nagmamadali eh. Isa pa, alam mo naman, gusto ka rin ni Akisha noon pa man. Kaya ayaw ko nang makadagdag ka pa sa pag-aawayan namin. Ay, hanggang kailan ka ba mag-a-adjust para kay Akisha? Hindi ko alam. Bahala na. Pero kung hindi siya magbabago, yun ang nakakatakot. Hanggat hindi siya nagsisisi at nagbabago, pwede siya mapahamak dahil sa ginawa ko. Binarang ko siya at hindi ko alam kung paano mapapawalang bisa ang sumpa ko sa kanya, kaya pagbabago lang ang tunay na magpapagaling sa kanya. Malaking problema nga yan. Sa dami ng mga nagawa ni Akisha nun, lahat yun puro kasamaan. Kaya parang imposible na siya magbago, lalo na kung yun naman talaga siya. Naniniwala pa rin ako na kahit gaano kasama ang isang tao, ano man ang nagawa nila at pinagdadaanan, may pag-asa pa rin magbago kung mapapalitan ng pagmamahal ang galit sa kanilang puso. Makalipas ang 1 taon. Tatang, Nanang, alam kong masaya na kayo dyan dahil magkasama na ulit kayo. Huwag kayong mag-alala, tutuparin ko po lahat ng ipinangako ko sa inyo. Alam niyo po bang ngayon, unti-unti ay natutupad na rin ang mga panalangin ko. Makakasama ko na rin po sina Mami at Daddy. Masaya rin po ako na nagkaayos na kami ni Akisha. Naiintindihan ko naman po kung bakit nagawa niyang lahat ng yon. Sa ngayon, hindi ko na ulit hahayaang maramdaman niya na walang nakikinig at naniniwala sa kanya na may kaagaw siya. Dahil buong buo kong ipaparamdam sa kanya na mahal ko siya at nandito lang ako para sa kanya. Na magkakampi kami at hindi magkalaban. Siya nga po pala, malapit na po ang graduation namin. Alam ko na proud po kayo sa akin. Sayang lang at hindi ko na kayo maisasama sa pag-akyat sa stage pero pangako, hindi ko kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo. Sana nagustuhan niyo tong bagong bahay ninyo. Mas maganda at mas malawak po ito. Cheska! Oh, nasundan mo na naman ako? Paano mo nalaman na nandito ako? Stalker ka talaga. Stalker ka dyan. Sinabi sa akin ni Akisha na nandito ka raw. Galing ako doon kanina. Taray nung manliligaw ng kapatid mo ha. Mukhang mabait. Kayanin niya kaya kapag tinutopak si Akisha? Oo naman. Mabait na yon hoy, hindi na yun topakin. Hindi na siya laging galit sa mundo. Siyempre, maliban sa mahal na mahal namin siya, inspired din siya kay Tristan. Eh ikaw, kumusta ka naman? Di ka pa rin ba talaga naaawa sa akin? Ng teteng naman oh. Hanggang dito sa sementeryo, sinundan na kita para makapagpaalam ako sa nanang at tatang mo. Sorry naman kung naiinip ka na. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo na tayo na. Ano? Tayo na? Mahal mo na rin ako? Teka, baka naman pinagtitripan mo lang ako. Walang bawian yan. Opo, tsaka pareho lang din naman.
Lahat kasi iniisip na tayo na dahil wala ka nang ginawa kundi sundan na lang ako ng sundan kahit saan ako pumunta. Pasensya ka na ha. Sabi ko naman sa'yo na hindi kita titigilan hanggat hindi nagiging tayo eh. At ngayong sinagot mo na ako, hinding-hindi ka na makakawala pa sa akin. Sus, tingnan ko lang kung magloloko ka pa. Alam mo naman kapag nagalit ako. Naalala mo ba yung ginawa ko dati kay Akisha? Ganun ang gagawin ko sa'yo kapag pinasakit mo ang ulo ko, niloko at sinaktan. Ay, tapon mo na nga yun. Di naman ako magloloko eh. Ayoko nga. Mas mabuti na yung nakakasiguro, yung may magagamit kung sakali. Tara na, may dinner kami ngayon. Sumama ka na rin. Kaya lang, kailangan mo muna akong tulungan magluto. Oo ba? Magluluto lang pala eh. Marunong naman akong maggayat ng sibuyas at magpitpit ng bawang. Hay nako, baka naman sobrang mapagod ka sa gagawin mong yan ha. Pasensya ka na ha. Wala talaga akong talent sa pagluluto eh. Hindi ako marunong magtimpla. Teka, first day pa lang natin, parang na-turn off ka na. Okay lang yan. Para bukas, mag-move on na agad tayo. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ano ka ba, Pikon? Pero pwede naman nating tutuhanin kung gusto mo. Hindi mo naman ako siniseryoso eh. Siguro hindi mo talaga ako mahal. Nakukulitan ka lang. Ay, ang daming sinasabi. Tara na. Ha? Nananaginip ba ako? Kurutin mo nga ako. Aray, sabi ko kurot, bakit mo ako sinampal? Halika na. Nang makarating sa bahay, agad na nagluto si Cheska at tumulong na rin si Akisha habang nagkukwentuhan ang boyfriend ni Akisha na si Tristan at si Angelo. Tingnan mo yung dalawang yon. Imbis na tulungan tayo, nawili na sa pagkukwentuhan. Hayaan na lang natin sila. Pareho lang naman silang walang alam sa kusina eh. Mabuti na lang talaga tinuruan mo ako. Thank you, Cheska. Hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwala na okay na tayo. Siguro, kung hindi tayo nagkaayos, hindi matatapos ang kastresan ni Mommy at Daddy sa atin. Sinabi mo pa, kaya masayang-masaya na ako sa kung ano tayo ngayon. Pero nakakamiss rin makipagbangayan sa'yo, ha? Yung walang kamatayan na pamimintas mo sa akin at syempre, gaganti rin ako sa'yo. Aba, hindi naman ako makakapayag na maapakan mo ang kagandahan ko. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang magkapatid at maya-maya pa dumating na ang kanilang mga magulang. Daddy, Mami, Mano po? Oh, kailan pa ako nagkaroon ng anak na lalaki? Daddy, sinagot na po kasi ako ni Cheska, kaya hindi magtatagal, magiging daddy ko na rin kayo. Sino nagsabi na papayag ako na ikaw ang maging boyfriend o maging asawa ng Cheska ko? Ayaw niyo po ba sa akin? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Huwag ka mag-alala, Angelo. Ako nang bahalang kumausap dyan sa Tito Fernan mo. Daddy Fernan po, Mami. Mami, Daddy, kain na po tayo. Kami po ang nagluto, kaya siguradong mapaparami ang kain ninyo. Ay, kahit ano pa man na nakahain sa mesa, basta kakain tayo na magkakasama. Sigurado, madali akong mabubusog. Sus, pwede ba naman yon? Kapag ganyan kabango na aamoy ko, paano hindi tayo matatakam at lalong magugutom? Yon, isang masayang pamilya ang hatid ng kwentong Enteng. At dahil dyan, meron na naman po tayong shout out. Happy Monday nga po pala sa inyong lahat. Simulan natin kay Bernadette Senon. Hello din po kay Christina Macaso from Nueva Ecija. Hi kay Mami Riza. Kay Marivic Sante. Uy. Hi po kay Ana Mariel Linab. Shout out kay Annaliza Diga from Consolacion Alvarez. Hi kay Kyle Sabiniano. Hello po kay Chloe Abalos. Hi kay Ray Buendia, Jenny May, Billy Ray from Lucy Buendia. Shout out po kay Shonea, kay Sid, kay Seb at Polly Tagle from Cesar de Jesus. Hi kay Shauma TV, kay Arcel Castro from Hong Kong. Shout out kay Edgardo Fontanilla, kay Kimberly S. Saicon, kay Febe Ranyada, kay Rose Da Bakel. Shout out kay Elizabeth Dungka, kay Aina Babaw, kay Rochelle Peliano,
kay Cataleja Soto, hello kay Lady Dam, kay Elsie Pasasadaba, hi kay Rose Bella Rosero, kay Ronaldine Villagracia, shout out kay Nazarene Faye Correa, sa Narciso family from Arman of Malaysia. Hello kay Emmanuel Christian Zorilla, kay Finky Rusi 14, shout out kay Hannah Maylene Sesgundo, hi kay Jessica Sobremonte, kay John Chris, kay Vilma Bautista, kay Lizelle Nebrida, kay Sam Escobar, Pinky ko from Australia, shout out kay Frederick Ganagana, kay Mary Ann Garcia, Marjorie De Quilla, May Espiritu, Rida, Marife Ramos, Josefina Felias, kay Sydney Crosswind, kay Donato Estember Jr., hi kay Rachel Cardoza, kay Alana May from Kukan Maas, kay Filipina Palsario, hi kay Marcela Palete, kay Joy Costales, sa mga taga Gabaldon, Nueva Ecija, Caranog, Bertumin, Malanyaon family from Minerva, Caranog, hi kay Len Elizaga, kay Adverse Zita Barun, hi kay KitKat Valerie, kay Cliven Dubalan at kay Heli Borja. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.